Hi mga katambay! Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang sinabi ng ating one and only Oda Senpai tungkol sa magaganap nitong 2023 para sa One Piece. At nako, maraming ibinahagi dito si Oda Senpai na magagandang balita at lalong magpapa-excite para mas tutukan pa natin ang One Piece. Pero bago natin puntahan ang mga surprises ni Oda Senpai, ay kung mahilig ka sa mga One Piece content, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para ma-update sa mga parating na mga video dito sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Nitong ang December ay naganap ang Jump Festa. Dito ay may ibinahagi nga si Oda Senpai na taon-taon naman siyang nag-a-update patungkol nga sa One Piece. Mga katanungan at kung ano-ano ang mga plano next year. Kaya sa bidyong ito aalamin natin kung ano ang mga sinabing mensahe, mga surprises at mga plano niya sa One Piece para sa taong 2023. Ayon nga sa translation na nakita natin sa Twitter, nagpapasalamat si Oda Senpai sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa kanyang likha na ayon nga yung One Piece. Nabanggit nga niya dito yung Wano Country Saga ay nagtapos na at nasubaybayan naman natin yon. At itong arc na ito ang sa palagay ko ang pinakamahabang arc sa One Piece so far. At isa sa mga pinakamagandang arc na napakadaming nangyari nga lalo na sa mga bida natin. Mga power up, pagtalo sa mga Yonko at pagiging Sun God Nika o Joy Boy ni Luffy. Nabanggit niya din dito yung pagiging box office hit ng One Piece Film Red na hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Naku po, napakasikat ng movie na yon. Ang dami ko ang nakita nun sa post na nasa mall sila at naka-cosplay. At ang dami talagang nanood ng movie na yon. Yung iba nga may kasama pang girlfriend. Sana all. Pero yung movie na yon ay napakaganda at sobrang daming nag-post ng kanilang mga picture na nanood sila at dito ko nga nakita na ang daming Pilipino na fan talaga ng One Piece. Nasabi nga din ni Oda Senpai na yung mga staff niya ay tuwang-tuwa dahil nga dun sa nangyari sa movie na sobrang sikat nito. Meron pa nga ako nakita na may event sa Times Square na ang dami nila doon, naka-cosplay lahat nung na-release yung Film Red sa Amerika. Sobrang lupit nung event na yon. Nasabi din ni Oda Senpai na may Red and White TV tour si Uta, pero baka sa Japan lang to. Dagdag pa ni Oda Senpai na sa napakahabang storya ng One Piece sa loob ng 25 years ay napansin niya na mas dumadami pa daw yung mga kabataan ng mga manga readers. Isa na tayo doon. Nakinatutuwa nga ni Oda Senpai at sabi pa niya na kahit daw pa ulit-ulit daw niyang sinasabi na final saga na daw yun, hindi niya daw tatapusin ng biglaan yun. Na kahit lagi niyang binabanggit na final saga na yung nakikita natin, wag nga daw tayong masyadong ma-stress sa mga sinasabi niya. Easy lang daw tayo, magbasa lang daw tayo ng chill. In short, sa sinasabi ni Oda Senpai na hindi pa matatapos nitong year o baka next year. Hindi pa din. Kasi sa opinion ko lang, yung final saga na sinasabi ni Oda Senpai ay maraming bahagi na arc. Diba nasa Egghead arc tayo? Marami pang mangyayari sa arc na yon bago tayo pumunta sa panibagong arc, which is Elbap. At hindi pa magtatapos sa Elbap. May mga susunod pa na arc na mas magpapa-excite sa atin, kaya sit back and relax lang tayo, sabi nga ni Oda Senpai. Basa and chill lang tayo mga katambay, dahil hindi pa magtatapos ang One Piece na isa tong good news para sa atin na mga fans ng One Piece. Dahil ako mismo, medyo nalulungkot ako dahil nasasabi na nga ni Oda Senpai no na nasa final saga na yung One Piece. Kung kailan tutok na ako sa series. At nakaka-relax yung sinabi ni Oda Senpai na chill lang tayo, mahaba-haba pa yung lalakbayin natin bago matapos yung One Piece. Nabanggit din ni Oda Senpai yung game na dinidevelop nila ng 6 na taon at ito nga yung One Piece Odyssey. Ito yung game na parang puro trailer lang yung nakikita ko pero sabi nga niya dito ay i-release na nila ito nitong taong 2023 na mas magpapa-excite sa mga One Piece fans na panigurado sa PS5 lang to. Hindi ko din malalaro to dahil wala naman akong PS5. Pero malay natin magkaroon, hopefully, para malaro natin. Grind lang tayo sa buhay, syempre, dito din sa YouTube. At kung release lang ang pag-uusapan, kasama din dito syempre yung inaabangan natin na One Piece live action ng Netflix. Alam ko yung iba na may mga napanood na ng mga manga series na anime adaptation na medyo hindi maganda, lalo na at Netflix pa ito. Pero sa palagay ko, magiging maganda naman ito dahil isa sa mga tumututok at laging andon sa set ay si Oda Senpai. Sabi nga niya na yung season 1 ng live action ay nakaset na, pati nga daw yung behind the scene na ayos na.
At sabi pa nga niya na kung may talagang nag-aalala na magiging maganda yung series ay siya mismo. Dahil lagi siyang nandun sa set kaya kakabahan talaga siya pag hindi maganda at hindi nagustuhan ng mga fans. Pero siya na mismo ang nagsabi, maganda daw talaga yung series. At syempre, kung sinabi na Oda Senpai na maganda, magiging maganda yan. Abangan natin yung release ng live action, baka yung trailer pa lang pangmalakasan na yan. Kaya abangan natin. Eto na, yung inaabangan natin sa future ng One Piece manga. Handa na ba kayo? Sabi ni Oda Senpai na magkakaharap na ang mga individual na yung taong yon at yung taong yon at lalabanan yung taong yon at itong taong to. At sabi pa niya na kung magbibigay daw siya ng isang natatanging title para doon ay ito daw, Free for All Battle Royale. Sana nga daw ay walang mamatay. Ano ang palagay nyo sa sinasabi ni Oda Senpai na yon? Na maglalaban daw ang taong ito laban sa taong yon. Marami akong naiisip sa sinasabi ni Oda Senpai na malamang isa yung one-on-one sa sinasabi niya na pwedeng ang mga magkakaharap sa laban ay si Shanks o si Blackbeard dahil isa yan sa mga gusto kong makita. Pero siguro matagal pa yan kaya wag tayo mag-expect. Pwedeng si Luffy laban sa kung sinong admiral pero ito ang isa sa mga malupit na naiisip ko. Na baka si Dragon yung lumabas at labanan si Im. 'Di ba? Posible kung babase tayo sa malapit-lapit na teorya dahil si Dragon ang talagang lalabanan niyan ay ang mga katulad ni Im o yung mga Gorosei. Dahil iyon yung talagang arch enemy niya at kaya niya binuo yung Revolutionary Army dahil nga sa mga taong yun. O malay natin si Sabo pala yung lalaban. Madaming mangyayari. Kung ano naman din ang pag-uusapan at babase din tayo sa takbo ng kwento, pwede nating ipasok si Garp at si Kusan, 'di ba dahil magkakaharap na sila, malapit na. At si Kizaru at si Zoro dahil nasa Egghead yung labanan ngayon. Maraming pwedeng masangkot sa one-on-one na yan. Pero doon ako na-excite kung ano yung Battle Royale na yan at may isa lang akong naiisip kaya magkakaroon ng ganon. Paano? Dahil sa taong to. Tama, si Dr. Vegapunk. Bakit nga ba siya? Madaming dahilan. Isa siya sa pinakamatalinong tao sa One Piece. Ang dami niyang alam na sikreto patungkol sa Void Century, Ancient Kingdom at lalo na sa World Government. Kung baga para siyang library na kahit anong gusto mong itanong sa kanya, alam niya. Kaya magiging mainit siya sa mga mata ng mga gustong madiskubre ang mga sikreto ng mundo. At syempre, banta din siya para sa mga sakim na mga tao na ayaw ipaalam sa mundo kung ano talaga ang dapat malaman nito. Dito na papasok yung pag-aagawan ng mga ito si Vegapunk para gamitin o patayin na nakikita na nga natin sa Egghead Island. Andyan ang World Government, CP0 at ang Marines na plano nga nilang tapusin si Vegapunk. Sa mga gusto naman gamitin itong si Vegapunk, andyan ang mga masasamang pirata. Siyempre, sino pa ba? Di si Blackbeard. Alam ni Teach na mapapakinabangan niya si Vegapunk kaya kailangan niyang makuha ito para malaman ang sikreto patungkol sa mundo at siyempre, kulo na din para sa One Piece. Kaya posible talagang magkaroon ng Battle Royale dahil kay Vegapunk na syempre hindi hahayaan ng mga bida natin yan at ni Luffy. Kailangan nilang protektahan si Vegapunk sa kamay ng mga kalaban at masaya yon. Bakit? Kasi lahat ng dadaanan nila na lugar ay may makakalaban sila dahil hahabulin sila ng mga interesado kay Vegapunk. Kaya exciting to para sa atin na mas malupit pa panigurado sa War of the Best yung mangyayari. Pero expect the unexpected dahil maraming pwedeng mangyari kaya tumutok na lang tayo sa mga magdadaang chapter. So ayan ang mga balita at mga plano ni Oda Senpai ngayong 2023. Mas magiging malupit na taon ito para sa One Piece. Kaya tutukan natin yan dahil mas exciting pa yung mga magdadaang chapter. At syempre tumutok din kayo sa ating channel dahil bawat update ng One Piece i-upload natin dito. Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!